Sa Russia ngayon, unang beses simula ng digmaan, nagdeklara sila ng missile alert kahit 2,000 kilometro ang layo mula sa hangganan ng Ukraine. Kinabukasan ng umaga, nalaman na noong gabi ng Mayo 5, tinarget ng sandatahang lakas ng Ukraine ang defense factory ng Russia sa Cheboksary gamit ang Flamingo cruise missiles. Nilampasan ng mga missile ang mahigit 1,500 kilometro at tinamaan ang target na pasilidad. Kasabay nito, nalaman na tinamaan ng Flamingo missile ang pabrika ng Progress na matatagpuan mga 1,000 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine at gumagawa ng mga bahagi para sa mga drone na Shahed, pati na rin para sa mga missile na Iskander at Kaliber at iba pa. Ipinakita ng pag-ataking ito na sa wakas ay may mga long-range ballistic missile ng Ukraine na kayang tumama sa malalayong target. Ngayon, may tunay na pagkataranta sa Russia. Dahil nalalapit na ang parada ng tagumpay sa ika-9 ng Mayo at ang alarma sa missile, sandali lang ay idineklara pa sa autonomong okrug ng Khanty-Mansy. Ito na, pasensya na, sentro na ng kanlurang Siberia, ibig sabihin halos buong teritoryo ng Russia ay naabot ng Ukraine. At hindi ito gamit ang mga drone, kundi mismo mga missile. At sandali lang, pagkatapos nito ay halos puro walang tao na lang ang silangang Siberia at Yakutia. Ako si Alexei Pechi. Tara, sama-sama nating pag-usapan ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Mahalaga ito para sa pag-promote ng YouTube content at lubos akong nagpapasalamat. Paki-subscribe din sa aking Telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa video description. Dito rin kami agad nagpo-post ng bagong balita. Sa video na ito, nakita ninyo ang paglulunsad ng mga Ukrainian long-range missile na Flamingo sa ilang target ng kalaban, kabilang ang defense factory sa Cheboksary. At ayon sa pahayag ng presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky, at ito ay isang CP, kagabi isinagawa ang mga aktual na paglulunsad ng cruise missiles F-5 Flamingo bilang bahagi ng operasyon ng Armed Forces na deep strike sa ilang target ng kalaban, partikular na sa mga pasilidad ng military-industrial complex sa Cheboksary. Tumawid ang mga Ukrainian na Flamingo ng mahigit 1,500 kilometro papuntang Bulgaria. Sa tinamang pasilidad ng produksuyong militar, gumagawa sila ng relay protection systems, automation at low voltage equipment. Ang pabrika ay nagsusupply ng mga bahagi ng nabigasyon para sa Russian Navy, industriya ng paggawa ng mga missile, aviation at armored vehicles. Ngayon, talakayin natin ito ng sunod-sunod. Noong gabi ng Mayo 5, hindi lang air raid alert ang idineklara sa hindi bababa sa 18 rehiyon ng Russia, kundi partikular na banta ng misil. Isa sa mga rehiyong idineklara ang banta ng misil ay 2,000 kilometro ang layo mula sa hangganan ng Ukraine. Ngayong gabi, unang beses idineklara ang banta ng misil sa Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug. Kapansin-pansin, ang rehiyong ito ay nasa 2,000 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine. Pagkatapos nito, silangang Siberia at Yakutia na lang na hindi naman ganon karami ang mahalagang pasilidad militar. Ipinapahayag na ang mga alerto sa banta ng misil ay umabot din sa Astrakhan, Bryansk, Kaluga, Kurgan, Nizhny Novgorod, Orenburg, Oryol, Sverdlovsk, Tula at Chelyabinsk na mga reyon, pati na rin sa Penza, Bashkortostan, Mordovia, Tatarstan, Udmurtia at Permkrai.
Sa kabuuan, noong gabi at magdamag mula ika-4 hanggang ika-5 ng Mayo, nagpatupad ng mga paghihigpit sa 18 paliparan sa Rusya, lalo na sa Volgograd, Izhevsk, Kazan at Nizhny-Kamensk. Sa Nizhny Novgorod, Orenburg, Orsk, Penza, Perm, Pskov, Samara, Saratov, Tambov, Ulyanovsk, Ufa, Cheboksary, Cherepovets at Yaroslavl. At inuulit ko, lahat ng ito ay dahil sa pag-atakeng isinagawa lamang gamit ang mga misil ng Ukraine. Ayon sa gobernador ng Leningrad na si Yaroslav Alexander Drozdov, isinulat niya sa social media na 18 hindi kilalang drone ang di umano'y pinabagsak ng depensa sa himpapawid. Kasabay nito, nagkaroon ng sunog sa industrial zone sa Kirishi. At tulad ng nalaman kalaunan, inatake doon ang planta ng pagproseso ng langis na sa huli ay tumigil sa operasyon nito. Pero sa kabila nito, ang epicenter ng panganib ng mga missile sa Russia ay naging lungsod ng Cheboksary sa Chuvash region ng Russian Federation. At ayon sa mga ulat ng mga publikasyong OSINT, tinamaan ng mga missile ang pabrika sa Near Progress. Pagkatapos nito ay nagkaroon ng sunog doon. Ang kumpanyang ito ay gumagawa ng kagamitan sa nabigasyon at piyesa para sa drone, cruise at ballistic missile. Ngayon, pag-usapan natin ang alam tungkol sa pabrika. Sabihin ko agad, mahalaga talaga ang Carjet na ito. Ang pabrika ng Progress ay matatagpuan mga 1,000 kilometro mula sa hangganan ng Ukraine. Ang pabrika ay bahagi ng produksyong samahan na ABS Electro. Ito ay gumagawa para sa hukbong Ruso ng mga receiver ng GNSS at mga antena para sa mga satellite na sistema ng GLONASS, GPS at Galileo. Doon ginagawa ang mga module na tinatawag na Kometa. Aktibo itong ginagamit sa mga drone, kabilang na ang mga drone kamikaze na gaya ng Shahed, pati na rin sa mga misil ng Iskander-M, Caliber at sa mga planning kit para sa mga bomba ng eroplano. Bukod dito, gumagawa ang pabrika sa Near Progress ng mga kagamitang electrical gaya ng automatic circuit breaker, relay at contactless modules. Ipinapadala ang mga ito sa Russian Navy, kabilang na para sa mga nuclear submarine ng proyekto Yasen-M. Nakakatuwa ring panurin na yon na sa Russia ay naging pasensya na, parang lugar na basta-basta napapasok dahil ang mga elemento ng Russian Air Defense ay dinala lahat sa Moscow. Siyempre, pinoprotektahan nila si Vladimir Putin habang pinapabayaan namang walang depensa ang mga pasilidad ng Russia laban sa pag-atake ng Ukraine. Mahalagang banggitin dito na ang pabrika ay tinamaan mismo ng Flamingo na missile. Paalala, noong nakaraang taon, inanunsyo ng Ukraine na nagde-develop sila ng sarili nilang mahabang saklaw na missile na Flamingo na kayang tumama hanggang 3,000 kilometro. Sa ganitong paraan, halos lahat ng mga target sa European na bahagi ng Russia at sa Ural ay napapasama sa saklaw ng Flamingo. Dapat sanang nagsimula ang mass production ng missile noong Enero o Pebrero, pero hindi pa tiyak kung nangyari na ito. Ayon sa Firepoint, plano nilang gumawa ng hanggang 7 missile araw-araw. Iyon ay katumbas ng 2,555 na missile sa isang taon. Noong Pebrero, unang iniulat ng Ministeryo ng Depensa ng Russian Federation ang pagharang sa Flamingo na missile. Bago nito, nagulat ang kagawaran ng militar ng Russia tungkol sa pagsira ng mga pagawaan kung saan binubuo ang mga missile na ito. Base sa ulat noong Mayo 5-6 na Flamingo, na missile ang umanong nahara ng air defense system ng Russian Federation. May ilang missile na siguradong tumama sa target kahit malayo ang distansya. Ngunit sa parehong panahon, patuloy pa rin ang Ukraine sa pag-atake gamit ang mga drone laban sa Russia. Ngayon, unang beses hayagang tinaya ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine ang pinsala mula sa pag-atake sa oil refinery sa Tuapse. Ayon sa General Staff, bilang resulta ng serye ng magkakaugnay na pag-atake na isinagawa ng mga unit ng Puwersa ng Depensa ng Ukraine noong Abril at Mayo, isa na itala ang malalaking pinsala sa mga pasilidad ng port infrastructure sa Tuapse. Partikular na binanggit ang pinsalang natamo ng oil refinery sa Tuapse. Ang mga sira ay tumama sa mga pangunahing bahagi ng planta na nakaapekto sa operasyon nito. Ang kabuuang pinsala na naidulot sa port infrastructure at oil refinery ay tinatayang higit sa 300 milyon sa anong pera. Ang malaking sunog sa oil refinery sa Tuapse na naganap matapos ang pag-atake ng mga drone noong Abril 16 ay sinabayan ng pagbuo ng makapal na usok na kumalat sa malayong distansya at, ayon sa naitalang datos, ay umabot hanggang sa teritoryo ng Stavropol.
Matapos ang pag-atake noong Abril 20, nakumpirma ang pagkawala ng 24 na oil storage tanks at 4 pang nasira. Sa Tuapse, muling tinamaan ng mga drone ang Tuapse, Russia. At gaya ng inyong naiintindihan, ito na ang ika-4 na insidente ng pag-atake sa maikling panahon na nagdulot ng mga epekto. Sa madaling salita, ang Rusya ngayon ay tinatamaan na lang kahit saan at sa kahit anong paraan. Dito ko tatapusin, ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Kung nais ninyong suportahan ang gawain ng YouTube channel na ito, lubos akong magpapasalamat. Magagawa ninyo ito sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na subscription bilang sponsor gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o gamit ang QR code na nakikita ninyo sa inyong mga screen. Iyon lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa inyong lahat.